Sa simula ng kwento, makikita natin ang bida na si Oren Dura sa loob ng isang dungeon, mag-isa, tahimik na nililinis ang mga halimaw. Isa-isa niyang pinapatay ang mga horned rabbits. At base sa galaw niya, malinaw na hindi siya nahihirapan. Habang patuloy siyang lumalaban, napagtanto ni Oren na kahit matagal na siyang hindi lumalaban ng seryoso, hindi pa rin nawawala ang galing niya bilang isang swordsman. Habang naglalakad siya sa loob ng dungeon, biglang may isang grupo ng goblins na lumitaw at hinarang ang kanyang daan. Hindi nagdalawang isip si Oren. Sa halip na umatras, ginamit niya agad ang isang support magic spell sa sarili niya. Sa isang iglap, lumakas ang kanyang katawan, mas naging mabilis ang kanyang galaw, at mas naging matalas ang kanyang espada. Ipinaliwanag ni Oren na normally, ang support magic ay ginagamit para palakasin ang mga kaparty, mga swordsman, mage, o tank. Pero dahil solo na siya ngayon, wala siyang ibang choice kundi gamitin ang support magic sa sarili niya. Madali niyang pinuksa ang unang grupo ng goblins. Pero hindi pa doon natapos ang laban. Mas marami pang goblins ang patuloy na dumarating. Habang lumalaban, binabantayan ni Oren ang oras. Ayon sa kanya, 2 minuto at kalahati na ang lumipas mula nang i-cast niya ang support spell. Maya-maya, tuluyang nawala ang epekto ng magic. Pero hindi siya nagpanik. Ang advantage ng pagiging solo adventurer ay marami pa siyang natitirang mana. Kaya muli niyang ginamit ang support magic at ipinagpatuloy ang pagpatay sa mga halimaw na humaharang sa kanya. Habang lumalaban, ipinaliwanag ni Oren na ang tagal ng isang support magic spell ay nakadepende sa magic resistance ng gumagamit. Sa kaso niya, tumatagal lang ito ng 3 minuto. Kaya ang ginagawa niya, binibilang niya ang oras at ina-activate ulit ang spell ilang segundo bago ito tuluyang mawala. Habang ginagawa niya ito, sinabi rin niya na normally, ang isang ordinaryong adventurer ay hindi dapat kumikilos bilang isang jack of all trades. Hindi raw tama na pagsabayin ang maraming role, dahil wala kang magiging specialty. Pero para kay Oren, wala siyang choice. Dito nagsimula ang isang flashback. 2 gabi ang nakalipas. Nilapitan siya ng leader ng kanilang party, si Oliver, kasama ang iba pang miyembro. Nang una niyang marinig ang sasabihin ni Oliver, inakala ni Oren na isa lang itong masamang biro. Magkaibigan sila ni Oliver mula pagkabata, at sabay nilang binuo ang party. Ayon kay Oliver, matagal na niyang tinitiis ang pagiging incompetent ni Oren. Pero ngayon, sobra na raw. Sumang-ayon din ang iba, sina Anneli at Derek, na sinasabing pabigat lang daw si Oren at pinapabagal niya ang buong grupo. Hindi makapaniwala si Oren. Naalala niya kung paano sila nagsimula 8 taon na ang nakalipas. 2 lang sila ni Oliver noon, pero pinaghirapan nilang buuin ang party mula sa wala. Sa loob lamang ng ilang taon, umabot sila sa S-rank, at kalaunan ay tinawag pang Heroes Party matapos nilang maging kaisa-isang team na nakalinis ng 94th floor ng Great Dungeon of the South. Nagbeg si Oren. Humingi siya ng isa pang pagkakataon. Gusto niyang malaman kung bakit biglang nagbago ang isip ni Oliver. Dito ipinaliwanag ni Oliver, nakita niya kung gaano kalalakas ang mga enchanter ng ibang S-rank parties. Dahil doon, napagtanto nila kung gaano raw kaina si Oren kumpara sa iba. Pinagtanggol ni Oren ang sarili. Sinabi niyang swordsman siya sa simula, kaya natural lang na hindi siya kasing lakas ng pure enchanters. Pero kahit ganoon, marami na siyang nagawang contribution, pero walang pakialam si Derek. Ayon sa kanya, nagpalit lang daw ng role si Oren dahil mas magaling si Oliver sa espada. Tinanggi ito ni Oren, sinasabing nagpalit siya ng role dahil siya ang may pinakamalaking aptitude para dito. Idinagdag pa niya na nakaligtas sila sa pinakamalalalim na dungeon floors dahil sa sarili niyang magic spells. Pero ayaw nang makinig ni Oliver. Sinabi niyang may napili na siyang bagong enchanter at humingi ng tawad kay Oren sa pagtataksil. Tahimik na tinanggap ni Oren ang desisyon at naglakad palayo. Pero bago siya tuluyang umalis, hinarang siya ni Anneli, na ibinuhos ang galit niya. Tinawag siyang Jack of all trades, isang clown na akala kayang gawin ang lahat.
Bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Nasa loob pa rin si Oren ng dungeon. Aminado siya, isa siyang jack of all trades. Sabay siyang kumikilos bilang swordsman at enchanter. Pero nangako siya sa sarili niya na magiging pinakamahusay siya sa pareho para hindi na siya muling maliitin. Matapos linisin ang dungeon floor, papunta na sana siya sa teleportation crystal nang mapansin niya ang isang grupo ng adventurers na nagpapanik. Narinig niya ang usapan nila, iniwan daw nila ang isang babae habang nilalabanan ang mga orcs. Ipinagtanggol pa ng leader ang sarili. Sinasabing bago lang daw sumali ang babae sa party kaya kinailangan nilang isakripisyo. Dito na-trigger si Oren. Dahil tulad ng babae, iniwan din siya ng sarili niyang party. Hinarap niya ang grupo at senita sila sa paggawa ng mga dahilan matapos iwan ang isang tao para mamatay. Pinilit niyang sabihin kung nasaan ang babae at agad siyang tumakbo pabalik sa dungeon. Ang babae ay isang enchanter na pilit pinipigilan ang mga orcs gamit ang isang barrier spell. Mahina ang magic niya at halatang pagod na siya. Umiiyak siya, humihingi ng tulong. Sa mismong sandaling bumigay ang barrier, dumating si Oren. Gumamit siya ng wind magic para gumawa ng distansya sa pagitan niya at ng mga orcs. Pagkatapos, pinalakas niya ulit ang sarili gamit ang support magic at mag-isa niyang hinarap ang lahat ng orcs. Hindi makapaniwala ang babae. Hindi niya malaman kung swordsman ba si Oren o enchanter. Hindi pa siya nakakakita ng taong kayang pumatay ng mga orcs ng ganoon kabilis at eksakto. Matapos talunin ni Oren ang lahat ng orcs, napaluhod ang babae sa lupa. Hindi makapaniwalang buhay pa siya. Inihatid siya ni Oren palabas ng dungeon. Paalis na sana siya nang tanungin ng babae ang kanyang pangalan. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Sofia Cludel. At nang marinig ang apelyido, napagtanto ni Oren na kilala niya ang pamilya nito. Nagpakilala rin siya, pero aalis na sana nang pilitin siya ni Sofia na magpa-dinner bilang pasasalamat. Ayaw sana ni Oren, pero dahil sa pagpupumilit at puppy dog eyes ni Sofia, pumayag siya. Dinala siya ni Sofia sa isang shop na may rabbit crest, at doon napagtanto ni Oren na pareho ito ng crest na nakita niya sa cape ni Sofia. Ibig sabihin, miyembro siya ng isa sa pinakamalalaking guild, ang Night Sky Silver Rabbits. Pagpasok nila, nakita nila ang ate ni Sofia, si Selma, na naroon para sa isang business meeting. Nang makita si Sofia kasama ang isang lalaki, inakala ni Selma na may relasyon ang dalawa at agad siyang nagalit. Pero nilinaw ni Sofia na hindi iyon totoo. Mas tinignan pa ni Selma si Oren, at doon niya siya tuluyang nakilala. At mukhang ganon din si Oren, kilala niya rin si Selma. Ayon kay Oren, si Selma ang leader ng pinakamalakas na S-rank party sa loob ng Silver Rabbits Guild. Hindi lang iyon, siya rin ang pinakamalakas na enchanter sa buong kontinente. Si Selma rin ang taong nagpasimula ng ideya na ang bawat party member ay dapat may specific role, tank, swordsman, enchanter, at dahil sa ideyang iyon, tuluyang nagbago ang meta ng adventurers. Hindi maiwasan ni Oren na sisihin si Selma sa sarili niya. Kung hindi dahil sa ideyang iyon, hindi sana siya napilitang magpalit ng role mula swordsman papuntang enchanter. Habang iniisip niya ito, naalala niya ang joint raid ilang linggo ang nakalipas, ang parehong raid na naging dahilan kung bakit siya tinanggal ni Oliver sa Heroes Party. Napansin ni Oren na kakaiba ang tingin ni Selma sa kanya. Hindi niya maintindihan kung galit ba ito o may problema. Kaya tinanong niya diretso kung may nagawa ba siyang mali. Dito biglang inakusahan ni Selma si Oren. Akala niya nilalandi nito si Sofia, ang kanyang nakababatang kapatid. Doon lang na-realize ni Oren ang misunderstanding. Ipinaliwanag niyang nag-dinner lang sila dahil si Sofia ang nag-aya at wala siyang kahit anong romantic interest sa kanya. Pero imbes na kumalma, mas lalo pang nainis si Selma. Sa isip niya, parang sinabi ni Oren na hindi sapat si Sofia para sa kanya. Bago pa lumala ang usapan, agad na pinigilan ni Sofia ang ate niya at ipinaliwanag na si Oren ang nagligtas sa buhay niya sa dungeon. Doon na-realize ni Selma ang nangyari. Ibig sabihin, nag-dungeon si Sofia mag-isa
mag-isa kahit ipinagbawal niya ito. Ang plano ni Selma ay dalhin si Sofia sa dungeon pagkalipas pa ng 2 araw. Kaya nainis siya na hindi nakapagpigil ang kapatid. Pero sa huli, dahil ligtas naman si Sofia, pinatawad siya ni Selma at pananggakuan siyang hindi nagagawa ng ganitong kabiglang desisyon. Pagkatapos nito, nagpasalamat si Selma kay Oren sa pagliligtas kay Sofia at humingi rin siya ng paumanhin sa pagiging rude niya kanina. Nagdesisyon ang tatlo na mag-dinner ng maayos. Habang kumakain, naalala ni Selma ang unang pagkikita nila ni Oren noong joint raid. Dahil pareho silang naka-assign bilang enchanters, magkasama silang nakapwesto noon. Pinuri ni Selma si Oren, sinabing malaki ang naitulong ng support magic niya sa buong raid. Nagulat si Sofia, hindi niya alam na kilala ng ate niya si Oren. Nagtanong siya kung sikat ba si Oren o kung kilala siya sa mundo ng adventurers. Dito sinabi ni Selma ang katotohanan, si Oren ay dating miyembro ng Heroes Party. Pero agad din niyang sinabi, hindi na siya miyembro ngayon. Inamin ni Oren na tinanggal siya ilang araw lang ang nakalipas. Dahil dito, naisip ni Selma ang isang bagay. Ngayong wala na siyang party, free agent na si Oren. Ginamit niya ang pagkakataon at inimbita si Oren na sumama sa isang training expedition ng Silver Rabbits Guild kinabukasan. Ipinaliwanag ni Selma na ang expedition ay pamumunuan ng mga A-rank adventurers na magtuturo sa mga bagong recruits sa pamamagitan ng mabilisang paglilinis ng 50 dungeon floors. Normally, inaabot ng ilang buwan ang ganitong task, pero ayon kay Selma, may shortcut siya. May isa pang dahilan, pini-pressure na siya ng sponsors. Napansin ni Oren na parang may tinatago pa si Selma. At hindi nagtagal, naisip niya ang totoo. Ang expedition ay hindi lang training. Ginagamit ito para mabilis na mag-level up ang mga bagong recruits. Humanga si Selma. Tama ang hinala ni Oren. Ipinaliwanag niya na sa bawat 10 floors, may floor boss. At ang mga baguhan ay hindi kayang talunin iyon mag-isa. Kung isang veteran adventurer ang gagawa nito para sa kanila, makakaakyat agad sila sa susunod na floor. Dahil itinuturing ni Selma si Oren bilang isang top-ranked veteran, hinihiling niyang tumulong siya. Handa rin siyang magbayad ng maayos. Masaya si Oren sa alok pero hindi niya maintindihan kung bakit siya binibigyan ng ganoong halaga. Ang sarili niyang party ay tinawag siyang mahina at walang silbi. Ayaw na niyang maging enchanter muli, kaya tinanggihan niya ang alok pero biglang nakiusap si Sofia. Gamit ang kanyang puppy dog eyes, sinasabing kailangan niya talaga si Oren doon. Hindi pa rin siya nangako, pero sinabi niyang pag-iisipan niya. Nilinaw rin niya na kung sasama man siya, bilang swordsman lang, hindi bilang enchanter. Nagulat si Selma, hindi niya alam na swordsman pala talaga si Oren. Pero tinanggap pa rin niya ang kondisyon. Iniisip na kung may mangyaring masama, babali rin siya pabalik bilang enchanter. Sinabi ni Selma na kung magbabago ang isip niya, maghintay siya sa Silver Rabbits Guild headquarters kinabukasan. Pagkatapos ng gabing iyon, dumaan si Oren sa tindahan ng isang matandang lalaki. Pinagsilbihan siya ng tsaa at tinanong kung kumusta ang araw niya. Nagpasalamat ang matanda, dahil mula nang i-advertise ni Oren ang kanyang tindahan noon, tumaas ang benta niya. Pero humingi ng paumanhin si Oren. Hindi na raw niya magagawa iyon dahil hindi na siya miyembro ng Heroes Party. Doon napansin ng matanda na nawawala ang kumpiyansa ni Oren. Pinayuhan siya, kahit mawala ang titulo niya, siya pa rin ang parehong tao. Dapat daw magsimula siyang mabuhay para sa sarili niya at ipagpatuloy ang pagtulong sa iba, tulad ng dati. Naging emosyonal si Oren at tahimik na nagpasalamat. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Oren sa Silver Rabbits Guild. Nakita niya si Selma sa harap ng gate, halatang matagal na siyang naghihintay. Nagpasalamat si Oren, at sinabi ni Selma na masaya siyang sumama siya. Napansin din niyang mas buhay na ang itsura ni Oren kumpara kahapon. Ipinaliwanag ni Oren na pakiramdam niya ay gumaan ang loob niya mula nang umalis siya sa Heroes Party at excited siyang makita kung saan siya dadalhin ng bagong journey na ito.